He left, however, when the new administration reneged on the unity. Ituloy ang pagbabago. He did not like and oppose corruption going on. He was vilified for unfounded allegations which he corrected and the
natin ngayon ang pagdating ng ating mahal na presidente na si Tatay Digong. Grabe, ang dami na rin natin mga kababayan na nag-aantay doon sa ED. So maliit lamang yung venue. Pwede nga pumasok sa loob kaso kailangan mo lang ng ID. Yun nga lang ay posibleng hindi rin talaga lahat na makakapasok dahil nga po sa kaliitan ng venue. So ayan nga po mga kababayan ang kaganapan dito. Unti-unti nga dumadating pa mga members ng PDP laban, lalong-lalo na yung mga senatorial candidate. So kung ang ginawa po ng presidente ngayon na si Marcos ay pinakilala niya yung kanyang mga kandidato, ngayon po officially i-official din ng ating mahal na Tatay Digong ang mga kandidato ng PDP laban. So dahil nga po hindi tayo makapasok mamaya, nandun lang tayo sa may LED kung saan mag-aantabay tayo sa mga kaganapan sa loob kasi nga grabing sobra dami ng tao. So, patuloy na nagdadatingan hinihintay natin na siguro parating si oo, parating yun, hindi natin alam. May mga dumating pa mga kababayan ng mga PDP laban. Ayan, may dumating na. Unti-unti nang sisidatingan yung ating mga opisyalis. Talagang manginginig dahil nga taong bayan ang pumili. Ano? Tingnan nyo yan. So ito pa lamang po ay kumbaga proclamation at pagpapakilala ng mga kandidato ng PDP laban. O, ganito na agad. Ganito yung makikita nyo, pero yung dito sa loob ng venue na to medyo malawak, malaki ito. Sobrang dami na nga po ng tao dyan sa loob. So unti-unti pang nagsisidatingan sila. Tingnan natin sino kayang darating ito. May mga opisyalis tayong dumating mga kababayan, no? Ayun, baka si Tatay Digong na ito. Baka si Tatay Digong na. Kaya antabayanan natin mga kababayan. Kasi ay ano to ito? Iba pang kandidato ito mga kababayan, no? South Cotabato, Vice Mayor ng South Dundon Hontiveros, South Cotabato. Grabe mga kababayan, panigurado talaga lahat ng babangga sa pamilya Duterte.
Oh, nagsisigawan na yung mga pro Duterte doon, no, mga kababayan. Nagsisigawan na sila doon, no. Upo pa tayo. Grabe. So, iba't ibang mga opisyalis na nga mga kababayan ang nagdadatingan dito. So, mag-iiyakan talaga nito ng gusto yung mga basher, lalong-lalo na mga kababayan. Yung mga taga-suporta nung isang presidente na walang ibang ginawa kundi ibagsak down yung kanyang mga kandidato, kung saan sinabihan ba naman mga kababayan, no, na ang kanyang katunggali ay taga-deliver lamang ng suka. Pero ang hindi niya alam, yung binabanatan niya ay isa sa kanyang kandidato. Sino ba ang kandidato niya na tumatakbong senador na may komersyal na suka, mga kababayan, no? Maasim-asim. Di ba isang kandidato ng kanyang partido, tapos sinasabi ni Marcos na pipitsugin at kung saan-saan lang napulot ito nga mga kandidato ni Tatay Digong. Pero mga kababayan, mga attorney po ang ating... Uy, doon tayo. Dito makikisuso tayo dito mga kababayan. Grabe, nagkakagulo na dito. Ayun, ang dami mga taga-suporta dito ng mga Duterte, mga kababayan. Ayan, oh. Tabayanan natin dito mga kababayan ang pagdating ng ating mga matataas na mga opisyales. Ayaw doon. Tawid pa kami. Madali kasi kanya ni ate. Daming tubig sa bahay. Ayan yun. Oh, may isa pang opisyal, no? Ito naman ay Muslim, no? Grabe, mga matataas na talaga ng mga opisyalis ang nandito. So, ito ang hindi kayang tapatan noong grupo ni Marcos Jr. Nandito rin yung mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan, sama-sama yan. Ito ang hindi kayang tapatan mga kababayan, no? Hindi kayang tapatan ng grupo ni Tamba, grupo ni Marcos. Kasi ito yung grupo na talagang solido ang suporta para sa ating Duterte. Ayan, no? Grabe, pati si Kuyang Guardia doon sa taas, oh, ay talagang napasilip. Sabi niya, grabing tao dito. Ayan na. Welcome. Good day po, sir. Sir. Ready na. Ah.